Kinben Book 5, Chapter 105. Hindi maganda ang simula ng Occidental Mindoro dahil 10 puntos lang ang nagawa nila sa unang quarter. Maging si Kyle nga ay hindi maisip na mangyayari ito. Akala nga niya ay magiging madali ang pagpuntos niya dahil sa height advantage niya kay Ricky. Ngunit hindi ito nangyari dahil may pagkakataong naaagawan siya nito. Bigla-bigla na lang din ngang may isang kakampi ito na susulpot para sa help defense. Habang umiinom nga ng tubig si Kyle ay dito niya napagtanto na talagang magagaling ang mga kakampi ni Maki at Ricky sa Calapan City. Ito raw ang super team ng Mimaropa kung titingnan ng mabuti ang kanilang lineup. Napahigpit nga siya ng hawak sa kanyang tubigan at napaisip kung paano ba raw nila nagawa ang pagdikit ng score sa mga ito noong unang game. Dahil lang ba sa wala si Maki Romero noon? Talo rin kami sa rebounding at hindi basta makapunto sina Julius at Vincent dahil sa mga bantay nilang si Sanchez at Maki. Ganito ba sila noong unang game? Ito na ba ang adjustments na ginawa nila? Tanong pa nga ni Kyle sa kanyang sarili na napatingin sa kanilang coach na ramdam niyang hindi natutuwa sa nangyayari. Sino ba naman kasing matutuwa na sa ganitong crucial game ay dito pa sila mapapasimulan na matambakan? Tumayo na nga si Kyle at napahinga ng malalim. Lumapit siya kay Coach Barcibal at tinapik ito sa balikat. First quarter pa lang coach, may 3 pa. Hindi pa tayo talo. Wika nga ni Kyle at napatango nga si Coach Barcibal at napakuyom ng kamao. Dito na nga rin tumayo si Ven Rayos at tumabi kay Lastimosa. Mag-comeback tayo. Handa akong maglaro hanggang last quarter coach. Wika nga nito at napatingin din siya sa bench ng Calapan. Bakit hindi natin gawin coach ang fast pace na laban? Iyong kagaya ng ginagawa natin noon sa Oxy? Dagdag pa nga ni Rayos na kinaseryoso ni Kyle dahil hindi niya iyon alam. Oo nga coach, kailangan na yatang gawin natin iyon. Sabi naman ni Gamboa na tumayo na nga at inihanda ang sarili. Nang marinig nga niya kanina ang sinabi ni Kyle ay napagtanto niyang hindi pa nga pala tapos ang laban. Tumayo na nga rin si Vincent Gomez at ganoon din si Mark Venturina. Si Coach Barcibal naman ay marahang napatango. Napatingin nga rin siya kay Lastimosa dahil tila hindi pa niya nasusubukan ang larong ginagawa noon ng kanyang mga players. Ang mahirap nga lang sa ganitong style ay kailangan nilang hindi mapagod dahil mayat maya ang magiging pagtakbo nila. Risky ito kung iisipin pero kailangan daw nilang manalo. Kailangang mapaabot natin ito sa game 3. Seryosong wika pa nga ni Coach Barcibal at dito na nga nagkatinginan ang kanyang mga players. Nakinig ka Kyle, ito ang sinasabi ni Ven. Dito na nga ipinakita ni Coach Barcibal ang tungkol sa kanilang gagawin kinaseryoso ni Kyle. Sanay na kaming mapagod sa paglalaro ng basketball Kyle. Do or die game na ito. Kaya hindi na namin dapat pang pakaisipin kung mapapagod kami o hindi. Sambit pa nga ni Rayos at si Kyle ay napatango agad. Kasunod nga rin noon ay ang pagsilbato ng referee. Hudyat nga iyon na magsisimula na ang ikalawang quarter. Kasabay nga rin ito ay ang pagsisimula na naman ng pag-iingay ng Calapan fans at Mendez fans. Ipinasok nga ni Coach Isaiah sina Magbuo, Lee, Cimeron, Flores at Suarez. Pagdating naman sa side ng Oxy ay nawala sina Lanete at Sandoval. Pinalitan nga ang dalawang ito ni Venturina at Rayos na maayos na inilagay sa loob ng shorts ang laylayan ng kanyang jersey. Sino ang magiging sentro nila? Ito nga ang tanong ni Coach Isaiah. Sina Maki naman ay napaseryoso ng tingin sa lineup ng kalaban. Small ball ang lineup nila. Sabi pa nga ni Carlo at napatango nga si Coach Cervantes. Sa Calapan nga ang bola at napaseryoso ang lahat nang si Lastimosa ang tumapat kay Magbuo. Si Kyle ang naging sentro, si Rayos ang nasa power forward, si Gamboa ang nasa small forward, si Venturina ang nasa shooting guard at si Gomez ang point guard. Game na sir. Mahinang wika pa nga ni Kyle kay Magbuo na marahang napaseryoso. Nagkita na naman tayo. Wika naman ni Baron kay Gamboa na napangisi na lang.
Si Mover at Venturina naman ay nagkaseryosohan ng tingin, lalo na nga nang dumating si Suarez na agad na binantayan ni Gomez. Maghanda kayo Carlo, Ricky at Maki. Kung magiging hindi maganda ang mangyayari sa lineup natin, ay ipapasok ko kaagad kayo. Sabi nga ni Isaiah na agad namang sinang-ayunan ng tatlong nakaupo sa bench niya. Pasa, bulalas nga kaagad ni Baron nang postehan niya si Gamboa. Si Martin naman ay napaatras nang sumusubok na agawan siya ni Gomez. Napangiti nga siya ng marahan at binabaan ang kanyang dribbling. Dito na nga siya bumigla ng pagkaliwa na naging dahilan upang si Gomez ay bumangga sa katawan ni Lee na nagbigay ng screen sa kanya. Agad ngang humabol si Rayos kay Martin at dito naman makikita ang pagtakbo rin ni Lee habang hinahabol ni Gomez. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Suarez at dito na nga makikita ang pagsambot ni Lee sa bola matapos iyon. Isang pick and roll play iyon at pagkakuha nga ni Lee sa bola ay bigla na lang siyang tumalon at nagpakawala ng isang floater shot. Napaseryoso nga lang si Marky nang may kamay na biglang lumitaw sa harapan niya. Si Lastimosa ito at napaseryoso na nga lang ang mga manonood nang maabutan ito. Si Rayos naman ay agad na tumakbo. Ganon din nga si Gamboa at Venturina. Si Magbuo naman ay mabilis na nga nakapwesto ng maganda, ngunit bigla na lang siyang nagulat nang sandalan siya ni Lastimosa. Na-box out niya ako. Wika nga ni Marlon sa sarili na hindi basta makaalis sa kanyang pwesto. Nagtagumpay nga ang setup na ginawa ng mga Mangyans at matapos iyon ay makikitang nakuha ni Rayos ang rebound. Kasabay nga rin ang pangyayaring iyon ay ang pagtakbo ng 5 manlalaro ng Occidental Mindoro. Ang bilis ng pagbaba nila at pagdating nga ni Rayos sa side nila ay agad nga siyang nagpakawala ng isang tres dahil si Lee ay hindi siya basta naabutan sa kanyang pagtakbo. Sumablay ang tres niya kaso biglang lumitaw si Lastimosa na agad na nakuha ang rebound. Dito na nga rin nagdilim ang kanyang paningin dahil sa paglampas sa kanya ni Cimarron na nakangiti. Sugod, Lastimosa. Sabi pa nga ni Baron at sa pagharap niya kay Kyle ay napaseryoso na lang siya nang bumigla ito ng sidestep papunta sa kanan. Pagkatapos nga rin noon ay ang paglingon ni Baron na susubok pa nga sanang humabol. Kaso huli na siya dahil ang bola ay pumasok na sa basket. Paglapag nga ni Lastimosa ay napatingin pa nga siya kay Cimarron. Akala ko ay bubutaan mo ako. Easy layup yun ha. May pasaring pangang winika ni Lastimosa nang tapikin pa sa balikat si Cimarron. 35-12 ang naging score at unang ang nakapuntos ang Occidental Mindoro. Sa pagdating naman ng bola kay Suarez ay dito na nga ginawa ng mga naka-purple ang isang full court defense. Si Martin nga ay marahang napaseryoso sa aggressiveness ng depensa ni Gomez, kung kaya nga ay bumigla siya ng sidestep at pag-abante na ikinakuyom naman ng mga taga-Kalapan team. Lumitaw si Lastimosa para makuha ang bola at dito na nga si Baron napatakbo dahil sa pag-iwas ni Kyle kay Magbuo at kay Suarez sa pamamagitan ng pag-sidestep. Sinundan nga rin niya iyon ng isang malakas na pagpapatalbog ng bola at nang makita niya ang basket ay dito na nga siya tumalon. Napangiti pa nga siya sa kanyang isip dahil sa pagsabay ni Cimarron. Mukhang sineryosong araw nito ang kanyang sinabi. Huli ka ngayon, sabi nga ni Baron nang matamaan na ang bola. Napangiti naman si Kyle nang bigla niyang iiwas ito sa ere. Nagulat doon si Baron at kasunod nga noon ay ang isang bagay na nagpatayo sa mga manonood. Dinakdakan pa nga ni Kyle si Baron na nasilbatuhan pa nga ng foul ng referee. Bagsak sa ibaba si Cimarron at ang mga kakampi nga ni Lastimosa ay agad na napakuyom dahil sa ginawa ng kanilang ace player. Paglapag nga ni Kyle sa tapat ng nakaupo sa sahig na si Cimarron ay inilingan pa niya ito. Basket counted pa nga ang dunk ni Lastimosa. Naglakad na nga siya sa free throw area at maririnig nga rin ang malakas na cheer ng supporters niya. Pinagmasdan pa nga ni Kyle ang pagtayo ni Cimarron na tinulungan ni Suarez at Flores. Hindi ko mapigilan itong si Lastimosa. Kainis, nasabi na nga lang ni Baron. Tinapik naman siya sa balikat ni Mover at sinabing kalma lang. Napatingin nga rin si Flores kay Suarez at sinabi nitong ipasa sa kanya ang bola. 5-0 run na nga ang nagawa ng Oxy sa pagsimula ng ikalawang quarter. Para nga sa iba ay nangangamoy comeback daw kung hindi ipapasok ng Kalapan ang mga main players nilang sina Mendez, Romero at Ibanez.
Dahil nga hindi rin naman basta-bastang coach si Isaiah, ay tumawag na kaagad siya ng timeout na kinaseryoso ng mga players niyang nasa loob ng court. Si Kyle nga ay napaseryoso rin sa tawag na iyon, habang si Coach Barcibal naman ay napakuyom dahil sa aga ng pagtawag nito ng timeout ngayong quarter. Samantala, kinabahan naman nga sina Suarez at Baron dahil baka raw mapagpahinga sila nang wala sa oras. Dito na nga ipinasok ni Coach Cervantes ang tatlo niyang scorers matapos ang timeout na iyon. Pinalitan nga niya sina Mover, Marky at Martin na napatango na lang bilang tandahan ng pagsang-ayon. Makipagsabayan kayo sa bilis ang galaw ng kalaban. Sabi nga ni Coach Isaiah kina Ricky. Gusto pa raw niya sanang pagpahingahin ng mga ito sa bench, kaso gusto rin niyang makasiguro na hindi kakambak ang Oxy. Si Marlon naman nga nang marinig iyon ay marahang kinabahan. Akala nga niya ay papalitan siya dahil si Lastimosa ang kanyang katapat, kaso wala raw ganoong mangyayari. Ang iniisip nga niya ngayon ay kung paano raw siya makakasabay sa bilis ang galaw ng mga kalaban at ng kanyang mga kakampi kung hindi raw siya papalitan. Protektahan mo lang Marlon ng basket, ang rebound. Kailangan mong matalo ang mga natapat sa iyo. May tiwala ako sa iyo. Seryosong winika pa nga ni Isaiah na agad na nagbigay ng tuwa kay Marlon. Ramdam na ramdam nga niya ang tiwala nito sa kanya na hindi raw niya dapat pang sirain. Kumanda na nga rin si Marlon magbuo at sa pagtunog ng buzzer ay dito na nga rin nag-ingay ang mga manonood. Ipinasok na si Mendez. Oo nga, pati yung si Romero at Ibanez. Magiging maganda na ito. Mga malalakas na ang nasa loob. Wika pa nga ng isang manonood na nakaramdam agad ng kagalakan sa nakikita niyang maglalaro ngayon. Munting ngiti naman ang sumilay sa labi ni Lastimosa nang makita ang mga ito. Nasa loob pa rin nga raw si Magbuo at sila pa rin daw ang may advantage sa game na ito. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga niya ibinigay ang bola sa inbounder na si Marlon. Pagkasambot naman ni Ricky rito ay agad siyang umatras dahil sa biglaang paglitaw ni Lastimosa. Akala ko ba ay nasa center position itong si Sir Kyle? Naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili at sa kanyang pagkaliwa ay siya namang pagseryoso ni Lastimosa dahil sa pagbangga niya kay Magbuo. May nakaabang daw palang screen si Ricky at dito na nga napatakbo ang mga manlalaro sa side ng kalapan. Si Ricky nga ay napahinto ng si Gomez ang humarang sa kanya. Si Lastimosa naman ay nagpunta na sa malapit sa basket at ito ay upang bantayan si Magbuo. Napangiti naman si Ricky at napatingin sa kanyang kuya Marlon na nakatalikod kay Lastimosa. Bigla na nga lang si Ricky na umabante at mula sa pwesto niya ay isang bounce pass ang kanyang ginawa papunta kay Marlon Magbuo na nagulat din sa nangyari. Anong ibig sabihin nito Ricky? Tanong ni Marlon at nang makita niya ang pagngiti ni Mendez sa kanya ay dito na nga rin siya napangiti. Naalala nga bigla ni Magbuo ang tiwala ni coach at ngayon ay ang tiwala ni Mendez sa pagbibigay nito ng bola sa kanya. Hindi natural center si Kyle, kaya dapat ay mapupuntusan mo iyan Marlon. Sabi naman sa sarili ni Maki na ayaw iwanan ni Venturina. Mabilis ngang pinatalbog ni Magbuo ang bola pa atras at sa paggalaw ng balikat niya pakaliwa ay siya namang bigla ang pagsabay ni Lastimosa sa pag-aakala nga atake siya sa basket. Kaso dito na nga rin napaseryoso ang mga manonood nang biglang humakbang ng isa si Magbuo at tumalon palayo mula kay Lastimosa. Paharap nga ang naging galaw niya upang makita ang basket. Isang jump shot din nga ang ginawa ni Marlon at sa pagpasok noon ay agad na napayes si Mendez. Ang ganda ng dream shake na iyon. Sabi na nga lang din ni Ibanez sa napangiti sa ginawa ng kanilang sentro. Napatingin nga rin siya kay Lastimosa na natatawang hindi sa itsura nito. Hindi basta-basta ang footwork ng Magbuo na ito. Sabi naman nga ni Tank, nakasalukuyang nakatingin sa sentro ng kalapan. Malaki ang potensyal nito. Naging 45-27 ang score sa paglipas pa ng 2 minuto. At sa 10 puntos na iyon ng kalapan ay 6 points ang nagmula kay Magbuo na kinaseryoso lalo ni Coach Barcibal. Hindi raw kasi ito mapigilan ni Lastimosa. Ang ganda raw ng galaw ng paa nito para sa isang sentro. Lalo na nga ang isang move nito na alam niyang sa isang NBA player niya na panood noon. Hanggat consistent kaming nakaka-score, hindi kayo makakahabol.
Sabi na nga lang ni Coach Cervantes at sa pagbalik nga ng bola sa Oxy ay napaseryoso na nga lang si Lastimosa nang biglang mawala sa kanyang mga kamay ito. Si Mendez kasi ay biglang lumitaw mula sa likuran ni Magbuo at dito na nga nagtakbuhan ng lahat papunta sa side ng Kalapan. Naiwan nga si Marlon at sa pagdating ni Mendez sa side nila ay bigla niyang ipinasa ang bola na kinaseryoso ng mga kalaban dahil sinambot ito ng kakarating pa lang nilang sentro. Pinatalbog nga ni Magbuo ang bola at tila ba magpapakawalas yan ng long shot na kinahabol agad ni Lastimosa. Kaso bumigla rin nga si Marlon ng bato sa bola papunta sa ilalim ng basket. Lumitaw nga roon si Mendez na nag-cut sa depensa ng Oxy. Sa kanya nga napunta ang bola at sa pagtalon niya para ilagay ito sa basket ay napangiti na lang siya nang sabayan siya ni Narayos at Gamboa sa ere.